Dahil naman sa oversupply ng mga gulay sa Benguet, binebenta na rin naman ito online. Panoorin po natin ito. May gulay ka sa panghihinayang. Pag napanood ang video na ito, makikita tinatapon mula sa truck ang tinatayang 1,000 kilo ng carrots na nagkakahalaga ng 20,000 piso matapos hindi maibenta sa La Trinidad Benguet Trading Post. Sa pagpasok ng Enero, bagsak presyo ang mga gulay mula Benguet dahil sa oversupply matapos magkasabay-sabay na mag-ani ang mga magsasaka. Gayun din mababa ang demand ng mga ito ngayon sa merkado. Ang mga nasisirang gulay na hindi mabebenta, no choice kundi gawing pataba sa lupa. Kaya upang hindi masayang at mapagkakitaan pa ng mga local farmers bago pa man masira, ang mga bagyo veggies pwede nang mabili online. Yan ay sa pamamagitan ng Session Groceries, isang Baguio-based business. Pero ngayong taon nang simulan nila ang advokasya na makatulong sa mga magsasaka. Session Groceries, na-establish na namin pa 7 months ago bago nagkaroon ng oversupply na report. So yung mga farmers kasi ang dami nilang mga spoilage and ang dami ng mga scrappage. And pwede kami maging way para maitawid si consumer at saka si farmer na magkalapit sila. We believe na yung advocacy na meron kami, malaki yung maitutulong niya sa farmer. So yun, ang mahal din kasi ng pala ng mga gulay ninyo sa metro. So at least dalawang part ang natatakal namin. Masolve namin yung masyadong mahal sa metro, masolve namin yung problema ni farmer na hindi niya ma-distribute. Maaari sila makontak sa kanilang website para doon umorder. Aminado naman ang online store na di pa ganoon ka-perpekto ang konsepto nila ng farm to table. Sa ngayon kasi hindi pa kami talaga ready for the Manila audience. So nag-a-adapt pa lang yung company. Nung at first medyo nalulugi din kasi syempre yung advocacy mo is to help naman eh. Parang hindi mo kaagad pina-shoulder dun sa consumer yung mga cost involved. Like for example, yung bayad mo sa packaging, medyo mahal din. So sa ngayon, parang pinag-aaralan pa lang namin yung operational cost. Kung nalulugi ba kami o hindi kami kumikita. Isa sa mga magsasaka na natutulungan nila Eloisa ay si Roel. Nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi sila po talagang naghahanap ng paraan para matulungan kaming i-dispose yung gulay namin sa tamang presyo na hindi kami lugi. Ang nakapanayam naming consumer ng gulay, dihado man sa shipping fee, masaya namang nakatulong sa mga farmer. Purpose lang po talaga namin ay makatulong sa mga farmers. Kasi ang laki ng oversupply ng mga gulay sa kanila, tapos nagmamakaawa na sila na maibenta sana nila. Pero yun nga, dahil mahal yung de-deliver pa nila sa baba, tapos sila pang mag-shoulder ng delivery fee, parang malulugi na sila. Malaki yung malulugi sa kanila. Kaya nga po, nagsikap din kami na madamihan yung maka-order. O mga kapuso, huwag mag-aksaya ng gulay sa hapagkainan. Dugot pawis din ang inilalaan ng mga kapwa nating magsasaka sa pag-aani. At naway suportahan natin sila sa kanilang kabuhayan.